Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng reading ko. Thank you so much sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, and laging nanonood. Thank you. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. Welcome to my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So anyway, we're going to do another collective reading, general love reading. Let's see. This is a spread, ultimate tarot love spread. So tignan natin kung kanino maka-resonate to. Okay, we're going to mention zodiac sign if may makikita ako dito. So anyway, this is not for everyone, okay? Takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading, guys. So kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, this might be for you. So let's start. Okay. Decision. Okay, so in the past or recent past, meron na ako nakikita ditong decision. Okay, so parang decision that has to make or may decision na talagang nangyari dito either from you or your person. So let's clarify. Okay. Okay, nagkaroon pala kayo ng on and off ng person na to. Ng person mo, noon pa. Okay, this is in the past. It's either this person ghosted you. Yun yung pinaka-ano ko dito. Might be this person ghosted you and nung time na you thought na kaya kanyang ipaglaban talaga. So, pinost ka niya because of gumulo yung isipan niya sa mga nangyayari. So, feeling ko dito, you have been waiting for this person noon pa or recently. Hinihintay mo siya. Pero nakaramdam ka na medyo malabo na yung sitwasyon. Medyo disappointed ka na din. Kasi hindi na ata siya nagparamdam talaga dito. Kaya, you have decided might be na to move forward na din. Kasi, I think you know that this person might be has someone, committed with someone, or married with someone. And, baka naisip mo din siguro yun, or either you know about this or naisip mo yun when the time that this person ghosted you. So, at this present situation, let's see. Ngayong present na to, bumabalik siya sa'yo. Pero ayaw mo na siyang tanggapin. So, this present situation is coming back or she's coming back. Pero para sa'yo, parang ayaw mo na. You are pushing this person away na. This person is offering you a new beginning this time. And for you, parang hindi ka na sure about this person anymore at this present. So, medyo nakaramdam ka ng parang what he did or she did to you last time is parang unfair. So, hindi mo na na-appreciate. Para sa'yo kasi, nagkapag-desisyon ka kasi to move on. So, para sa'yo, wala na kayo. Until sa, nag-message na naman siya ulit sa'yo or nagpakita na naman siya ulit sa'yo and to offer you talaga yung beginning this time. So, parang this time, parang feeling mo dito is like,
magiging imbalance na yung connection natin dalawa. Parang feeling mo parang unfair yung mga ginawa mo sa akin noon, tapos babalik ka ngayon ng ganun lang. So, this person felt parang gusto niya mag-move forward towards with you. Gusto kanyang kausapin and wanted to move forward again towards with you. So, yun yung feeling niya dito. Kaya ginawa niya. So, ano yung positive sa connection na to? Okay. Second chance. Oh, okay. Pag-isipan ng mabuti yung mga decision mo. And, I think na kailangan talaga dito na maglakas loob ka talaga dito na sa mga desisyon na binigay mo sa kanya. Sa mga desisyon na sinabi mo na parang you don't want anymore to accept this person. Kailangan magkaroon ka you are brave enough talaga na to hold this decision. Itong person kasi na to mag-o-offer sa sa'yo ng second chance. And there is a possibility kasi na nandun ka sa point na either, okay, tanggapin mo siya or not anymore. So, yung positive dito is like, maging firm ka sa decision mo kung ano yung decision mo dito. Kasi parang merong possibility na medyo sasaktan ka naman ng person na to ulit. Or lolokohin ka na naman niya ulit. So, kailangan yung decision mo, yun na yung decision mo. Kasi if yung negative dito, what if kung tatanggapin mo siya ulit, baka mabibigatan ka lang sa mga pwedeng mangyari. See? Kasi there is a possibility tong person na to so much immature. Sometimes, madali. Kumbaga, issue-washy siya sa na tao. Parang andun siya sa point na aalis na naman siya. So, might be Gemini, Aries, Gemini Moon, people. Tapos mag-iisip na naman siya dito na kailangan ko magkaroon ng changes sa buhay ko. So, maglalak effort na naman kasi mag-effort na naman siya back to the past person, same as recently, same as before, in the past. Tapos may ipit na naman siya sa sitwasyon. So, kumaga, makakaramdam ka na parang ginagago ka lang, bakit bumalik ka pa. So, para dito sa negative, ito. Kaya sa positive situation, kailangan maging firm ka sa decision mo whether to accept this person's new beginning or not anymore. Kasi, baka kasi mabibigatan ka ulit sa pwedeng mangyayari. At ito'y magiging negative sa connection or sa para sa'yo, sa sitwasyon na to. So, kung ano yung hope mo dito, let's see. What is this? Okay. You're hoping na parang sana wala ka ng other option pa na iniisip. Kasi nararamdaman ko sa'yo dito, nagti-think twice ka nung bumalik itong person na to. Though, ang pinakita mo sa kanya dito is parang strong ka na ayaw mo siyang tanggapin. Pero, seems like pinaparamdam mo din sa kanya na there is a hope. Parang ganun. Siguro nagkipag-usap ka din sa kanya. Kaya, gusto niya magpatuloy na to offer you new beginning. So, you are hoping kasi dito din na sana firm yung decision mo. Okay? You're also hoping na sana makapag-isip ka ng tama or tama yung magiging decision mo. Kung ano man yung magiging decision mo. Sana, kung babalik man tong person na to is like, hindi ka na maghihintay balik sa kanya.
gaya ng dati. So, you are hoping na if hindi talaga itong person na to, might be the universe will going to give you sign na hindi talaga siya. Kasi parang nagkaroon ka ulit ng kumbaga hope na baka totoo na yung pagbabago niya based sa kanyang pagbabalik. So you are afraid dito na baka yung past niya, okay, na dahilan kung bakit kanya inignore or bakit kanya ginost, mayroon pa silang communication. Yun yung fear mo dito. Na baka mayroon pa silang communication with the past. And your aim here is, of course, your aim here is na to have a victory in life. Na ma-prioritize ka din, makasal ka, baga maging happy ka sa buhay, love life mo one day. Yun yung aim mo talaga dito. So if that is what you aim, avoid na makipagbalikan sa person na to. So, ito yung sinasabi dito. So, kung ito yung aim mo, avoid mong makipagbalikan sa kanya. Kasi pag makipagbalikan ka sa kanya, there is a possibility na lulukuhin ka pa din ito. Bakit? Kasi yung external influence dito is baka magkakaroon pa din to ng arguments, gulo, fight. Let's see why. Let's clarify. Because of wala nang tiwala, okay? Because of like, nakapag-umpisa ka na nag-move on ka na, or nag-move on ka na, nakapag-decide ka na talaga to move on, to move forward. And then, pagbabalik ka dito, there's a possibility na mag-aaway pa din kayo, kasi nga mayroon ng trust issue, okay? And thoughts of baka mayroon pa silang connection, so hindi ka makakatulog sa gabi ngayon. So, madidisturbo ka, hindi ka makakatulog. And medyo mapapa-challenge yung situation na to dahil magkakaroon kayo ng arguments because nga may trust issue na. So, imbes na nag-move forward ka na, okay, towards new beginning sa buhay mo, towards the possibility na baka merong darating na bago para sa'yo, na towards the right person could be, syempre, unahin mo talaga yung to rebuild yourself, diba? Self-love. So, kailangan mag-move on muna ng tamang-tama before ka, kumbaga, just wait for the right time na darating si right person. So, moving forward ka na, hindi ka na mag-look back. Ang problem dito is, if you were going to look back to accept this person, then mahirapan mong makuha tong victory sa buhay mo. Lalo na, I think, because this person is also might be married or committed. So, I can see also here na parang hindi pa niya binibitawan to. They are still together though. So, syempre, wala kang alam dito. So, there is a possibility na imbes na nasa point ka na ng nagpaplano ka na sa buhay mo to reach her goal, having a new beginning in life, nandun ka mapapupunta ka ulit sa overthink, okay, challenges in life, away, gulo, until sa abot din kayo sa point of separation kasi malalaman mo din yung katotohanan dito. So, yun yung external influence. Kaya sinasabi na if your aim is to have a victory in life, that somebody will going to marry you, somebody will going to offer you good life, love, happiness, goals, then avoid to come back sa person na to. Kasi yung other person involved dito is sila pa, or this person is in a relationship still. Bumabalik lang siya sa'yo. I don't know what is his reason. Might be, bumabalik lang talaga siya sa'yo. Might be one of his personality, ganun siya. This might be Gemini moon. Hindi nakakapag-decide ng maayos. Okay? When you are dealing with Gemini moon, Aries sun, Gemini moon, or Aries Gemini, mahirap kang mag-deal sa mga taong ito kasi
medyo hindi nila alam kung ano yung desisyon nila pagdating sa pagpili ng babae or lalaki. So, let's see. Kasi ito yung ito yung other people. So, other people involved, the relationship with this person. Meron pa siyang relasyon. Kaya nga dito, yung action that you need to take is to be brave enough, to be strong enough, to have that confidence na to move forward. Okay? To enjoy your life, to enjoy your freedom, could be. So, ito yung, kumaga, sinasabi dito na action na kailangan mong i-take. Kasi what you need to know, kung ano yung hindi mo alam sa sitwasyon na to, let's see, let's clarify this. Okay. See? Meron pa ding someone from the past, itong person na to. And I think sila pa talaga with this other people involved. This is someone from this is the unknown factor here, yung hindi mo alam na nangyayari. So, there is a possibility because of this, madahan-dahan kayong mawawasak. Kaya nga nakikita ko na magkakaroon kayo ng arguments if ever you accept this person once again. And dahil malalaman mo to eh. And either one of you or your person, aalis emotionally because of this. So, meron pa talagang someone. And kumaga, see, marriage, same as before, yun pa din yun. So, may ipit siya sa sitwasyon because of you and his marriage. Or commitment, okay? Hindi man marriage, commitment to live-in or something long-term, something like that. Or engagement, something. So, medyo magkakaroon talaga dito ng disappointments from you. Kasi bakit? Imbis na nandun ka na sa point of moving forward, ayaw mo na sana siya tanggapin eh. So, sinabi mo na sa kanya na ayaw na kitang tanggapin, pero in a way na dahil sa pagmamahal mo sa kanya, okay, before, kumaga dahil sa mga sinasabi niya din sa'yo, kumaga humanap ka ng one reason na baka pwede pang i-accept itong person once again. So, this is in the present situation. So, ito mga nangyayari, there is a possibility guidance to sa'yo. Hindi pa nangyayari to. So, nasa present situation ngayon is bumabalik yung person mo and showing you na he wanted to offer you talaga in yung beginning na nagbago na siya or ano man yung mga reason niya. So, nasa present situation ngayon, yung feeling mo of you don't want to accept this person kasi feeling mo parang unfair sa ginawa niya sa'yo noon tapos tatanggapin mo lang siya agad-agad this time. Pero merong little side of you merong hope that wanted to accept this person again. So, ang pinapakita sa'yo dito ng baraha is what will going to happen if you were going to accept that person again. So, if ever nasa point ka ngayon ng you have already accepted person again, so be guided sa mga pwedeng mangyari. Okay? At least aware ka if naka-resonate ka dito. Kasi yun na nga yung sinasabi dito na ano yung positive na para sa'yo dito sa sitwasyon na to is to think and to be brave enough not to accept this person once this person will going to offer you second chance in your beginning kasi there is a possibility of cheating pa rin and mas lalo kang masasaktan dito for the second chance. Lalo kang sasaktan dito kasi betrayals talaga yung mabibigay sa'yo dito. And yung negative naman dito is yung pagtanggap mo sa kanya. Yung pagdating sa technique niya, paano kanya didiskartehin. Kung mahulog ka sa diskarte na yun, magkakaroon kayo ng change, para magkaroon ng changes sa inyo something. Lalong hindi changes yung maibibigay niya sa'yo. Lalong bibigat yung sitwasyon. Kasi hindi niya naman binitawan yung past niya eh. Bumalik lang talaga siya sa'yo. So, kumbaga, nasa point lang siya ng hindi siya sure sa mga nararamdaman niya. Hindi siya
hindi siya committed na tao. Since naging past ka niya, siguro naalala niya yung mga nakaraan ninyo, so sinubukan ka niyang balikan, pero hindi niya naman binitawan yung isa. So magkakaroon kayo ngayon ng maaway, or baka they are not okay, nagkaroon sila ng mga conflict, umalis siya noon siguro dahil mabigat lang yung problema niya, kaya bumalik siya sa'yo. So, pag magkakaroon na kayo ng mga trust issue, magtatanong-tanong ka na, hanggang sa hindi niya magugustuhan yung tanong mo, hanggang sa mag-away kayo. So, babalik na naman siya sa past niya. Kasi feeling ko hindi naman sila naghiwalay. Sila pa din, and there's a possibility na magkakaayos pa din sila. Kaya nga yung action na kailangan mong i-take is to be brave enough to move forward, to have that confidence na you're going to have your freedom, carry mo nang wala siya. Nandito ka na, i-continue mo na. Pero hindi ko naman sasabihin sa'yo if you are into this connection, I mean, into this reading, hindi ko naman i-force sa'yo na kailangan mo talagang umalis and huwag mo talagang tanggapin to. You can try though, pero at least prepared ka na, at least meron ka ng guidance sa mga pwedeng mangyari. Hindi ka na sobrang mag-dig in or kumbaga, lumangoy ng malalim na, kumbaga, ma-in love ng sobra. Aware ka na sa mga pwedeng mangyari sa pagbalik ng person na to. So, kung carry mo din na hindi tanggapin siya, kung kaya mo, then much better na lang din. Kasi lalo na pag alam mo yung issue na ninyo before na bakit kanya ginost or bakit kanya binaliwala dahil sa nakipagbalikan siya doon. So, there is a possibility kasi itong person na to, hindi talaga to parang, hindi siya worth it na balikan. Kasi parang red flag kasi siya. Hindi talaga parang, red flag talaga. So, yun nga yung unknown factor dito is meron pa talagang someone from the past. And because of this, dito ka medyo I think magkakaroon ng regret na nag-move on ako eh, pumalik ka pa, niloko mo lang din pala ako ulit. Parang ganun. So, the outcome of this reading now is the Two of Pentacles. So, there is a possibility, if ever na tanggapin mo siya, pwedeng ma-juggle siya between you and the past, kasi sila pa din naman, tapos magiging kayo ulit. So, minsan dito siya sa'yo, minsan doon siya sa isa. So, ma-juggle siya between you and this person. So, I can also see here na, yeah, I think that will going to happen, juggledness, if ever man. See? Tapos, yung outcome ninyo dito is separation pa din. So, magkakaroon ng fight, arguments, lalong mas nakakaano to, nakakapagod to. Kasi hindi na din niya alam kung saan siya patutungo. Okay, this time, even yung decision niya, hindi niya alam magiging ano yung decision niya until yung cycle ninyo ma-end. I think you were going to end this, to have changes in your life once again, towards ending na talaga. So, possibility dahil sa magpapatuloy ka na sa new beginning ng buhay mo to move forward towards your life. Okay? Being a single, to take the leap of faith towards a new beginning in your life. Kasi parang may ipit ka din sa sitwasyon. Makakaramdam ka ng parang magiging toxic din tong situation na to, or toxic na yung situation. Kahit mahal mo pa talaga itong person na to, or kahit minahal mo talaga siya ng sobra, at may ipit ka even sa decision mo whether to walk away or to wait for this person to offer you new beginning. Darating yung araw makapag-decide ka pa din talaga, dahil darating yung araw mismo ikaw yung makakaranas ng mga ito. Kumbaga, hindi ito magiging sekreto sa'yo. Kahit pa sabihin natin na nandyan siya sa'yo, tapos minsan nandun din siya sa isa, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo yung pagpapago or something wrong talaga sa relationship niyo na hindi ikaw yung napaprioritize sometimes. So, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya,
there's a possibility ibablock mo yung emotion na yun eh. Ibablock mo yun and imbes na mag-open yung mind mo na into possibility sa buhay mo, to walk away, to move on, hindi mo magagawa yun dahil sa mga sinasabi niya sa'yo. Dahil sa pagiging manipulative niya. Dahil sa ayaw ka nga niyang mawala, tapos ayaw niya hindi din niya bibitawan yung isa. So, makukulong ka ngayon into this situation, matatrap ka. So, ayun. Pero, kahit ganun pa man, sasabihan ko kayo na once na hindi talaga, dadating talaga kayo sa point na bibitaw talaga kayo. Yung pagod na yan, aabot yan sa point na yung makakaramdam ka ng pagod, may pagod na okay pa, kumbaga carry pa, pero may pagod talaga na hindi na. Aalis na talaga. And yun na talaga, doon na yung masasabi na you learn from your mistakes. You learn from your lesson na sana hindi na lang ako bumalik sa person na to. So, parang itong reading na to, serve you as a guidelines sa mga pwedeng mangyari. Okay, if you are in a situation, if nasa sitwasyon ka ng ganito, I can see zodiac signs. I said earlier, right? You might be dealing with Aries, Aries moon, or Gemini, Gemini moon. These signs could be Cancer. You might be Pisces. You might also be Libra. Aries, Sagittarius, Leo. In your chart, Virgo is also here. Libra, Taurus. What else? Capricorn. Okay, you might be dealing with Capricorn or you might be a Capricorn. So, Scorpio is also here. You might be Scorpio or, yeah, it could be. Sun, Moon, Rising, Venus. Leo is also here. So, it might be Leo or your person might be Leo. So, that is my reading for you guys. Thank you and God bless.